60 billion pesos po na PhilHealth na kinuha ng sa utos ni Marcos upon recommendation ng kanyang finance secretary, lumalabas po na isang akto ng technical malversation. Maliban po na yan ay technical malversation, mahuhulog din po yan. Kung hindi may pakita ni Marcos saan ito napunta, so Corazon Astero, mahuhulog po yan sa attempt to plunder public fund. Pangalawang rason po, kung bakit mabigat na kasalanan yan, sapagkat ang nakalagay sa Universal Health Law, ang PhilHealth dapat mandatory ay binibigyan po ng share of taxes mula doon sa koleksyon ng gobyerno na sa tinatawag na sin taxes. Ito'y mga buwis na ipinapataw po para doon sa mga produktong sigarilyo, alak, o ano pa mang mga produkto na nagpo-promote po ng kahalintulad na tinatawag na mga bisyo. Kaya sin taxes ang tawag dyan. On the average po, it should have 72 or 74 billion pesos na dapat nakamandatory nakalaan bilang suportang subsidyo para po sa tinatawag nating sustainability of health insurance and public healthcare program through PhilHealth. Ayun. Hindi rin po yan sinunod ni Marcos. Ang issue na yun kung bakit nararapat at may makabuluhang batayan at tamang mga tungtungan sa legal at konstitusyonal na basihan na dapat mapa-impeach si Marcos Jr. No, hindi ko sinasabi na kayang gawin kaagad, lalo na po kung si Martin Tambaluslos ang nagko-control ng House of Representatives at ang mga alipores nila na mga gahamang politiko ang nagdodomina dyan. But it does not matter kung dominated na mga buayang politiko ang House of Representatives, where the impeachment case shall be emanating and it shall be initiated there. Ang mahalaga po nakikita ng taong bayan ito. At pwedeng pagsimulan ito ng paniningil at panawagan ng mamamayan na kung mayroong dapat ma-impeach sa poder at mapalayas na sa poder, ay itong bangkarote at nangunguna sa maraton ng pangungurakot sa gobyerno na tandem ni Marcos at nila Romualdez. So Maharlika Diskarte Fund, ang isa kanina yung sa PhilHealth. Ito pa, number 3. Ano pa po ang mga impeachable mortal sin ni Marcos sa taong bayan? Ang kanyang pagpayag, mga kababayan, na ibenta ang gold reserves na wala pong transparent declaration and report na umaabot sa 129 billion pesos. Saan na po ito? Ang gold reserve ay nagsisilbi pong reserbang puwersa pang-ekonomiya na sakaling magkaroon po ng krisis na matindi ay hindi bubulusok pababa ang ating pananalapi at ang ating mga kapabilidad na tustusan at punduhan ang ating mga pangangailangan ng mga mamamayan at ng buong bansa. Kaya nga may gold reserve. No? Kaya gold reserve sapagkat ginagamit po yan para sa pangangailangang biglaan o emergency. Ngayon, ang amount equivalent to 25 tons according to reports, no, at ito rin po ang ibinunyag ni former President Rodrigo Duterte, ay umaabot po sa 25,000 kilos. No? Kasi 1 ton is 1 kilo. If there were 25 tons, that means 25,000 kilograms ng gintong reserba ng ating bansa ang naibenta amounting to at least 129 billion pesos. Without clear and very transparent report, pwede pong magtanong ang mamamayan kung ito ba ay nagamit para sa kabutihan at kabuluhan ng mga interes ng mga mamamayang Pilipino at ng buong gobyerno. Kung hindi, nasaan po ito? Yun, mga kababayan, ang isa sa mga batayan ng pagkakaroon ng impeachable ground against Mr. Marcos. Okay. Number 4, mga kababayan, hindi rin may paliwanag ni Marcos kung saan at bakit kinuha ang 117 billion pesos Insurance Deposit Reserve Fund sa PDIC or ang Philippine Deposit Insurance Corporation na pagmamay-ari ng gobyerno as GOCC. Number 5 na problema ni Marcos, ito pa, mayroon pala siyang unliquidated na cash advances when he was still at the Department of Agriculture acting as concurrent secretary for almost 2 years. At umabot po ito sa 200
17 billion pesos. No, ang mga cash advances na ito at hindi may paliwanag ngayon kung saan ang mga resibo nito. Number 6 na mga malulubhang pagkakamali o kasalanan ni Marcos sa taong bayan. Ito, pinayagan niyang pumasok sa loob ng bansa ang mga armas pangdigma, mga missile system ng Estados Unidos at pati na po ang tinatawag na US Typhoon missile system na kayang maglunsad at magpalipad ng mga missiles na Tomahawk o na mga missile, at ito po ay pwedeng umabot sa bansang Russia at sa bansang China at bansang North Korea, at pwedeng pagmulan ito ng digmaan sa ating rehiyon, sa Asia Pasipiko. At ang nakakapagtaka, bakit walang umiimik nito na mga taga National Defense Department officials, lalo na si Secretary Gibo Teodoro, sapagkat illegal po ito. Abogado yan si Gibo Teodoro eh. Hindi po pwede na sa ilalim lamang ng Visiting Forces Agreement at ng EDCA ay pwedeng labagin ni Marcos ng malawakan or large-scale violation of the Constitution, more particularly sa pagpapatigil at hindi pagpayag ng ating saligang batas na pumasok o kaya magpakalat ng mga armas pangdigma at mga tropa nila sa kanilang mga armadong puwersa ang sinumang bansa na naglalayong gawing parang military base ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nakasaad po yan na hindi pwede gawin ni Marcos yan sa saligang batas, na hindi niya pwedeng pahintulutan na pumasok po ang mga armas na maglulunsad ng missile system at kaakibat ng mga armas pangdigma. Lahat ng yan ay wala sa kapangyarihan ni Marcos na gamitin ang kanyang pwesto o ang kanyang posisyon bilang presidente para lamang papasukin ang mga illegal na panghihimasok at mga maniobra ng Estados Unidos na maging isang undeclared military base ang Northern Luzon. So kung makikita ninyo, bakit hindi ito lahat pinag-uusapan? Sapagkat precisely kung bakit nailagay dyan si Martin Tambaloslos, si Romualdez, upang mapigilan at hindi po yumabong ang mga kontra-korupsyon na mga pagkilos ng taong bayan, including ang pag-isolate ni Marcos sa kanyang sarili upang hindi mahalata ang ganitong kagarapal na mga issue. Bakit po hindi siya ma-impeach, mga kababayan? Sapagkat ang impeachment proceedings po nagmumula sa House of Representatives. At kapag hindi mag-cooperate ang House of Representatives, lalo na hanggat ang namumuno niyan po ay si Martin Tambaloslos, ang ating inaasam na mapa-impeach at mapanagot si Marcos sa kanyang mga pag-abuso at ang kanyang pinsan, lalo na pati ang kanyang asawa na nai-involve sa mga ganitong hokus-pokus, hindi ganun kadali gawin sapagkat they have the political upper hand pagdating po sa House of Representatives. So kung hindi yan Carmelo Santos magawa ng paraan na siya ay mapa-impeach, lalala at lulubha ang ating kalagayan. No? Kaya kailangan natin ito ibulgar at ibunyag. Sapagkat nangangailangan po ito ng pagtugon mismo ng gobyerno. Ang kay Inday Sara Duterte, hindi nga nila maipakita that there are adverse or negative COA report, and yet ipinaakyat at walang anuman na mga ebidensya, ang kanilang ginawa ay iniratsada nila. At ginawa nilang chop suey at pansit canton, of course sa utos yan ni Martin Romualdez at ni Marcos, na iakyat ang impeachment complaints paakyat doon sa Senado.